Ngayong nalalagay sa alanganin ang ilang senador, partikular ng majority bloc, hindi nawawala ang mga alingasngas ng panibagong kudeta. Lalo't ang isang miyembro ng mayorya, posible pang makulong habang ang isa naman ay nagtatago. Live mula sa TV. Alanganin po talaga yung, ano ngayon, yung grupo ng mga chinators. Alanganin po, may nagtatago, may makukulong. Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, anong update sa Senado? Lalo't numinipis na ang mayorya? Julius, alam mo, never say die at hindi talaga nawawala ng pag-asa ang mga taga-minority bloc dahil umaasa pa rin sila na ilang mga senador mula sa majority bloc ang posible nga raw mag-over the backward o lumipat sa minority bloc. Katunayan, itong darating na weekend, Julius, may kakausapin daw ang minority na 2 senador mula sa majority bloc at umaasa sila na sa pamamagitan yan baka mabuo ang numero sa kanilang inaasam na leadership change. Uuga-uga ang majority at minority bloc ng Senado sa ngayon. 13 ang miyembro ng majority, 11 ang minority. Yun nga lang, si Senator Jinggoy Estrada na may kaso ngayon sa Sandigan Bayan, posibleng makulong. Lalo't non-bailable ang kinasasangkutan niyang kasong plunder, kaugnay ng 573 million pesos na umunay kickback niya sa flood control project sa Bulacan. Bukod kay Estrada, isa pa raw nakakasuhan ng Ombudsman Senator Joel Villanueva. Ayan, magkaklase kayo sa loob ng kulungan. Tapos habang nasa loob si Jinggoy Estrada, dasal-dasalan mo, Joel Villanueva, sabihin mo, Lord! Sino nga yung nagsabing Lord? Yung nag-trending dati? Gagayahin ko sana eh. Karma na yan kay 10K. Dasalan mo si Jinggoy sa loob ng aluhurin mo si Jinggoy, tas dasalan mo. Ay, wag na pala. Wag mo nang paluhurin. Baka iba yung mangyari. Anak daw to ng pastor eh. Dasalan mo na lang. Na sana ay sa loob ng kulungan, maging happy kayo doon. Ginusto nyo yan eh. Na isa ring miyembro Nobel po yung kay Jinggoy mayorya, pati si Senator Rodante Marcoleta nahaharap din sa reklamong plunder at indirect bribery. Una namang nagtatago ang Senator Grabe no! Lahat po ng mga aso ng mga dutae nahaharap po sa mga patong-patong na kaso. Diba? Hindi po. Ang pangit talaga. Sa totoo lang. Imbis senador ka, dapat malinis ka. Bakit naharap to sa mga patong-patong na kaso? Plunder pa. Diba? Tingnan niyo yun sila Tulfo. May mga kaso ba yan? Wala. Matinong senador po eh. Pero itong mga aso ng mga Duterte talaga, mukha pa lang ni Marcoleta, halata na eh. Diba? Halata ng sunod-sunuran eh. Rosa na may ICC warrant of arrest. Ibig sabihin, posibleng Ayan 4. De La Rosa, Jinggoy, Joel Villanueva, Marcoleta, meron pa. Si Chis Escudero. Chis Escudero. Sino pa nga yung isa? Chis. I-comment nyo nga may isa pa eh. Ayan, si Bongo. 6 po. Puro DDS yan. Himod-puwet ng mga Duterte yan. Naku, lahat may problema. Yari. Goodbye. Bye-bye. ang mayorya ng Senado. Kung sakali, ang ngayoy 13-11, baka maging 9-11. Pero para magtagumpay ang isang kudeta, dapat makakuha ng absolute 13 votes para mapalitan ng Senate President. Pero ito, sa programang Story Ko ng One News, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may 2 senador umano ang disgusted o nandidiri na sa mga nangyayari sa Senado. Dalawa sa kanila na probably after what happened talagang medyo... Meron pa pala si Ruben Padilla. Kasi balita ko, sinumbong ni Atty. Conti yung pagtakas ni Ruben Padilla pagtulong ni Ruben Padilla kay Bato de la Rosa para makatakas, sinumbong po ni Atty. Conti doon sa ICC. Patay. Baka Ruben Padilla, pati ikaw mabitbit doon. Ma-ICC ka rin. Yari, halos lahat may mga baho, tangina talaga.
arrested din naman. Hindi sila makapaniwala. So, probably these two, probably we can talk to them over the weekend. Pero, still, no assurance kung sasama sila. Oh, wait lang, may ads tayo. Kung sino ang mga yan, hindi na muna pinangalanan ni Tulfo. Pero ikinwento rin niya na matapos silang mag-walkout sa plenaryo, nakausap nila sa Senate President Pro Tempore Loren Legarda. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila, Isa pa to si Loren Legarda, no? Balimbing. Oh. went up to our room kasi Nix invited her. Pero wala lang, kwentuhan. Tapos biro-biro, sama ka na sa amin. Lord said, no. Sabi niya nga, may mga things pa that I have to resolve or something to that effect. Si Legarda, isa sa bumaliktad para ikudita si dating Senate President Tito Soto. Pero pag-ilinaw ng senadora, magkakaibigan pa rin sila kahit na nasa magkaibang grupo na. Naniniwala si Senator Tulfo na matindi ang tama sa imahe ng Senado ng mga kaguluhan sa institusyon. Mareremedyohan lang daw ito oras na mapalitan na ang liderato. Si Senator Amy Marcos naman muling iginiit na political persecution ang nangyayari. Timing daw kasi ang attempt ng minorya na harangin ang isinusulong nilang online participation sa sesyon ng Senado. Okay, pag-usapan po natin yung isingit natin to, online participation, no. Oh, katulad po nito. Oh. Yan. Marcoleta's remote voting aims to thwart evidence against Sara. Yung gusto po nila, no, na makaboto pa rin si Bato kahit wala po siya sa session hall. Yun po yung isinusulong ngayon nitong Marcoleta na to. 'Di ba? Unfair naman po sa mga pumasok, 'di ba? So yun po, sinusulong po yan ni Marcoleta. 'Di ba? Halatang-halata na po yung kanilang panggagago sa taong bayan. Wala naman pong bagyo, 'di ba? Wala naman pong sigurong COVID, wala naman lindol. Hindi naman siguro nabiyak yung lupa. Wala naman sigurong baha. So bakit kailangang mag-online vote pa itong iba dito? Oh. Bato de la Rosa, pumasok ka. Pasok, 'di ba? Huwag kang tatamad-tamad, Bato. Hindi pwede na pahayahay ka lang diyan. Sumasahod ka, pera ng taong bayang hinayupa ka. Walang hiya ka talaga. Pasok ka ba to? Pero alam naman po natin, halatang-halata naman po, na kaya nila to sinadya para lang po makaboto talaga si Bato. Diba? Para makaboto si Bato. Yun po. And then may mga arestuhin pa DDS senators. Nasa kulong. Ang pangit naman, nasa kulungan, makakaboto, di ba? Feeling ko yun yung purpose nila eh. Kahit nakakulong, makakaboto. I-unfair naman yun sa mga, kumbaga, kapwa Pilipino natin na nandyan sa kulungan, nakakulong. Di ba? Hindi nga pwede silang gumamit ng cellphone dyan eh. Kapag nakakulong ka, bawal. Tapos ikaw, senador ka, porket senador ka, nakakulong ka, mag-vote ka online. Unfair po sa iba dyan. Diba? So, yun po yung, sa tingin ko, yung purpose ni Marcoleta dyan, mga pre, no? Na makaboto itong baklang si Bato. Yun. Tuloy tayo dito sa video natin, mga pre. At ang kaso laban kina Senator Jinggoy at iba pang majority senators, malinaw daw na hindi ito para sa hustisya at accountability, kundi anya dahil sa pagiging desperado ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Dagdag pa ni Amy, disenfranchisement of votes o mababaliwala daw ang ilang milyong tao na naghalal sa mga senador kung hindi sila papayagan na sumali at bumoto sa sesyon via online. Pero git naman ni Senator Peng Lacson, pwede pa rin namang physically present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senator judges na posibleng maharap sa pagkakakulong. Pwede raw humingi ng Ayan, papayagan naman pala, present. Pwede pala yun. So, yung mga nakakulong, pwede palang humarap. Kapag, kailan ba yun? July 6, di ba?
Pwede palang humarap. So, wala pong dahilan si Bato para hindi rin humarap, di ba? Ang permiso ng impeachment court sa Sandigan Bayan o anumang korte na nakakasakop sa kaso ng isang senador. Doon hihiling ng leave of court. Oras daw na mapayagan ito, eskorta ng isang senador papunta sa Senado para makadalo at makaboto sa impeachment trial. Muling iginiit ni Senator Lacson, hindi pwede ang work from jail. Ang online participation ay... Hindi pwede yung work from jail talaga. Kasi unfair naman sa sa mga nakakulong din. 'Di ba? Kung pwede pala yung work from jail, halimbawa, ano bang trabaho mo ngayon? Isa kang teacher or IT, no? Nakulong ka dahil yun nga may nagkaso sa'yo. So, kung papayagan nila yung work from jail, makakabuto yung mga senador. Ibig sabihin, yung mga may mga profesyon na nakakulong din, pwede rin mag-work from jail, ganon. So, di ba, unfair, di ba? para lang daw sa mga pagkakataong may force majeure at national emergencies. Julius, dahil nauwi nga sa pag-walkout yung diskusyon noong nakaraang Martes doon sa motion kung papayagan ba yung teleconferencing o yung online na pagboto at pag-participate ng mga senador sa sesyon, inaasahan ng mainit na naman na debate sa darating na Lunes. Isa pang dapat abangan dyan. May nagtanong dito, yung barbero, pwede ba online din? Yun lang, paano mangyayari yun? Wala din akong idea dyan. Numero ang menorya at masasagawa na ba yung matagal na nilang pinaplano na kudeta? Lahat ng yan, abangan ng susunod na kabanata. Balik sa iyo, Julius. Meet Voto AI, the photo editing software that everyone's talking about. Mayan, paano yan kung biglang mas marami na ang minority bloc sa Senado? Di kapag nagsimula ang impeachment trial at merong motion, sila na ang masusunod. Paano bang kalakaran dito? Alam mo, Julius, ang daming scenarios kasi and some of them first time mangyayari. Kasi kunwari may tumawid na isa ngayong weekend, kunwari lang naman magiging 12 na yung minority block, pero then magiging 11, tama ba, yung majority. Pero wala pa rin hindi pa rin mabuo ng minority yung 13. So hindi pa rin siya enough para magkudeta. So first time mangyayari na paano nga ba pag nagpantay yung numero or mas malaki yung numero ng minority kaysa sa majority pero hindi maka-13 para magpalit ng liderato. All those things possible na mangyari this coming week. So yan ang sinasabi ng ilang mga senador na first time in the history ng Senado pag nagkataon. At kung sakasakali naman, Julius, na mabuo na kunwari ng minorya yung kanilang 13 at kunwari lang naman kung sakasakali ay magkaroon ng kudeta this coming Monday at mapalitan yung liderato, maiiba talaga yung simoy ng hangin pagdating dyan sa issue ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kumbaga, titignan natin yung numero kung saan yung posibleng killing at posibleng boto ng mga senador kung magpapalit ng liderato. Kung mababalik yung dating minorya na sila Senator Amy Marcos, magiging minority ulit sila, hindi na sila majority. And then kung babalik sila Soto as majority block, panibagong pagpapalit na naman yan. O panibagong, hindi lang Julius, hindi lang actually yan sa impeachment. Yung committee chairmanships, hilong-hilo na rin. Dahil kada nagpapalit ng liderato, nagpapalit din ng chairman yung mga committee, Julius. At ito pang balita ngayon na Mayan, si Speaker Cayetano daw ay bumuo ng subcommittee ng Blue Ribbon. Anong pinakaiba nitong subcommittee sa Blue Ribbon Committee? Ayan mapag-usapan lang din po natin itong Blue Ribbon, Nandito ba yun? Na-save ko ba yun? Parang hindi yata. Hindi ko na-save pala. Tuloy na lang muna natin to. Bakit kailangan pang gawin to? Actually, ngayon, napalitan na si Senator Ping Lacson, di ba, na dating Blue Ribbon Committee kasi hindi na siya majority. Ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Pia Cayetano na galing sa present majority. But particularly on the issue of flood control, ang ginawa... Ngayon, si Pia Cayetano yung nandyan sa Blue Ribbon Committee. Alam naman natin, ang Blue Ribbon Committee, tinatalakay dyan is about flood control, di ba? Ngayon, si Pia Cayetano na po yung nandyan. Paano na yung mga sangkot ng mga senador sa flood control? Paano na yun? Baka hindi na mapag-usapan yan. Baka makahinga-hinga na ng maluwag yung mga
sila Chis Escudero, 'di ba? Dahil nga kakampi na nila yung nandyan sa Blue Ribbon Committee. Oh, malamang sa malamang baka pagtakpan pa. 'Di ba? Kasi ang tinatalakay diyan is all about flood control eh. Oh. Baka mamaya talaga matiway na lang 'to. Kayo papayag po ba kayo ng gano'n? Kasi halos sangkot po sa flood control na yan, flood control issue na yan, mga DDS senators. Yan sila Bongo. Diba? Sangkot po sila dyan. So baka mamaya bias pa naman yung mga yan. Diba? Ni Senate President Alan Cayetano nagbuo ng subcommittee. Pwede kasi yan, Julius, talaga para sa mga particular na mga issues, hindi lang sigurado kung inayawan ba ni Senator Pia yung issue na yan or meron lang bang gustong pagbigyan sa Senate President Alan Cayetano. But so far, ang malinaw ngayon, pwede talagang bumuo ng subcommittee, and for this instance, yung subcommittee na yan, ang magiging chairman yan, si Senator Rodante Marcoleta. So yung pagdinig ulit sa flood control issue, balik ulit sa mga kamay ni Senator Rodante Marcoleta at siya ang maglalabas ng notices. Inaasahan na sa darating na Webes, sa susunod na linggo, yung pagtuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee under Senator Rodante Marcoleta. So ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga taga-minorya, attend kayo. Julius. Yan ay kung walang kudeta na mangyayari. Pag nagkaroon na naman ng panibagong kudeta, mababago na naman to. Tama ba? Tama ka, Julius. Tama ka, Julius. Ito ay kung walang leadership change. So, kung mangyari na naman yung leadership change, iikot na naman yung bola. And alam naman natin, Julius, lagi niyo akong tinatanong, sinong chairman ng Blue Ribbon? Isa sa talagang aabangan natin, sinong mag-chairman? Kasi kung babalik ba si Senator Ping Lacson or totally aayawan na yan, sino na bang pwede nilang ihalal dyan? Total, meron pang ibang mga abogado sa minority party na pwedeng mag-chair niyang Blue Ribbon na yan. So, tama ka. Yung nangyayari ngayon, na ginagawa ni Senate President Alan Cayetano ay based sa assumption na ito pa rin ang majority by next week. Pero magbabago ang bola kapag nagpalit ulit ng liderato. Yun na nga yung problema, no? Sabi ni Ralis Carlenga, puro kalukuhan, puro sila may kaso tapos sila mag-iimbestiga. Di ba parang mga tanga? Oo. Yung mga may kaso pa yung mag-iimbestiga. Parang hindi na yata kapanipaniwala yan. Sakali, Julius. Yan, parang teleserye. Sana magkaroon tayo ng batas, na kapag senador ka, may kaso ka, hindi ka pwede magbida-bida na ikaw yung mag-iimbestiga. Ang pangit naman kasi ng ganun. Yung may plunder case, mag-iimbestiga. Yung may pagnanakaw sa flood control, mag-iimbestiga. Kayo po ba ipapabor dyan? Diba? Simplihan lang po natin Kapag nagnakaw ka ng saging, kahit saging lang kinain mo, ninakaw mo, galing nakaw, kinain mo. Tapos, syempre, ipinakulong ka ngayon. Naging guilty ka kasi nagnakaw ka nga Paglabas mo po, mahirapan ka maghanap ng trabaho. Diba? At wala na pong maniniwala sa'yo kapag convicted ka! Di ba pag convicted ka, wala nang maniniwala sa'yo. Kaya pag sinabing, you are guilty! Wala na. Wala nang maniniwala sa'yo. Tama? Press 1 po sa naniniwala sa ganun. So kayo po, ano po yung inyong reaction dito? Ano po yung inyong opinion? And comment nyo po yan. Para po mabasa po natin, no? Yung inyong mga komento. Ayan. Siyempre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo dyan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. So move po tayo sa next topic natin.